Start na. Let us pray. Among Diyos, nga mo'y bato namo sa among kaluwasan, kami nagpasalamat kanunay sa imong pagluwas kanamo, pinagi kang Ginoong Kristo. Lord, kung wala imong grasya kaluoy, wala may karon dinhi ning adlaw nagasimba dinha kanimo, basta bihunong pagpasalamat ug pagdaig dinha kanimo. Salamat Ginoong Dios, pag-uban, pagpanalangin kanamo sa tibok buntag sa among panimbahon, pagpakaon sa among pagtudlo namo, paglig-on sa among pagtuo, pagsalig dinha kanimo. Aniya kami nga puna padayon naglaom sa imong pag-uban sa among panimbahon dinha kanimo nga dili makawang o Dios. Espesyal nga presensya among padayon gilaom man nga magauban kanamo dinhi pod sa ORBC. Ug balahan nga amahan, nagampo pod mi nga imo kaming ugasan sa among mga kalapasan dinha kanimo, sa among una-una, sa among mga pambati ug wala mabuhat. Lord, dayag dinha kanimo, nasayod ka. Angyo may kahinluan. May you purify us by the precious blood of Christ as we continue to draw near to you this afternoon, O Lord, sa among panimbahon. O Lord, moragay among paglawom, O Lord, nga imo kaming dunggon ug an kanamo nagilamang kang paghinlo sa dugo ni Kristo. Lord, nagampo na pod mi sa imong tabang, imo kaming ubanan sa hapon nga di makawang among pag tuon sa imong pulong. Pray mi sa imong balang espiritu nga imo kaming andamon dagay sa among pagsugod sa pagpamalandong sa Salmo 119. O Lord, aron Ginoong Dios, padayon ang among paghiusa tibok na mong nauna kusog kalag kasing-kasing sa pagsimba dinha kanimo sa espiritu sa kamutuoran. Lord, padayon mi pray nga panalangini kami sa imong mga pulong nga di makawang. May you grant clarity of your truth and trust in your truth and grace to Lord. Gampo pod mi nga imo kaming protektahan sa among mga kaaway. Kanunay, O Lord, nga busy sa pagguba sa among pag alaga din ha kanimo. Ay mong iglesia, labi na karon sa panahon sa kalisod. Unta kami tanan malig-on, magmalipayon, pag simba, pag-alaga din na kanimo. Lord, hantod sa pagbalik Kristo, hantod sa katapusan sa among ginhawa. Kini tanan Ginoong Dios among gitugyan din ha kanimo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Mayang hapon sa tanan, atong pamalandungan ang Salmo 119 sa versikulo 121 ngadto sa 128. Psalm 119 verses 121 through 128. I will read. I have done justice and righteousness. Do not leave me to my own. Be surety for your servant for good. Do not let the arrogant oppress me. My eyes fail with longing for your salvation and for your righteous word. Deal with your servant according to your loving kindness and teach me your statutes. I am your servant. Give me understanding that I may know your testimonies. It is time for the Lord to act, for they have broken your law. Your commandments above gold, yes, above fine gold. Therefore I esteem right all your precepts. I hate every false way. So mga igsoon, atong nakita din no, sa verse 121 to 122. Salmista si David, no, nakasinati og pagdaog-daog, no,
O iyaning gi-argue ayang kaso sa Dios nagi sa pag-ampo ug ngyo. No, yun siya sa verse 121 to 122. I have done justice and righteousness. Do not leave me to my oppressors. Be surety for your servant for good. Do not let the arrogant oppress me. Iyang gi-argue sa Ginoo nga no, tabangi ko kay naay nagdaog-daog nako. No, nagbuhat siya og hustisya og pagkamatarong. Muni iyang gi-argue sa Dios. Manang nangay siya tabang sa Dios. Ug usa ka argument niya sa 122 nga siya sa kaalagad sa Dios, no? Be surety for good. So muna kay nakasinati siya og pagdaog-daog, no, yang gi-argue sa Ginoo nga nagbuhat man ko nagpractice ko og justice and righteousness ug ako imong alagad. Usa ay ang nagdaog-daog nako ug sa mga taong arrogante nga nagdaog-daog nako, no? Muna nga to nakita sa verses 121 o 122. So ato makita din no, ang mga nagpractice ang mga alagad sa Dios nga nagpractice og justisya og righteousness ug pagkamatarong, no, makasinati gyud og pagdaog-daog sa mga aroganta na way laing perfect example nga atong mauna-huna kundi si Ginoong Hesukristo nga maong ulo sa iglesia, no, sa panahon nga niya sa diskalibutan siya gidaog-daog yun nga siya mismo nga walay sala, he was sinless, no, gidaog-daog siya sa mga tao, daghan kayong nagdaog-daog niya nga mga arogante. So atong kita diri si salmista David nga wa siya laing refuge kundi ang Ginoo, no, ang Dios nga nag-justice and righteousness perfectly sa tibuok universo. So dapat lang yun, no, ang salmista or ang alagad sa Dios mo take refuge sa Dios kay siya man ang Dios nga nag-execute perfectly of justice and righteousness. Ato nang makita sa Salmo kapitulo 33 versikulo 5 nagaingon nga he loves righteousness and the earth is full of the loving kindness of the Lord, no? Nga diha gyud ni dangop ang salmista sa panahon gidaog-daog siya sa mga tao tungod sa iyang kinabuhi, no, nga nagpractice siya justisya ug matarong ug siya usa ka alagad sa Dios. So nangayo gid siya tabang sa iyang agalon, no, siyang master nga nagpractice og justice and righteousness on earth sama sa atong nakita sa Salmo 33 versikulo 5. Ug sa iyang ampo o paghangyo o tabang sa Dios, no, verse 123, dugay ang paabot o no, ni fail na o gikapoy na iyang mga mata, no, my eyes, verse 123, my eyes fail with longing for your salvation. Tubag sa iyang ampo nga luwason siya sa mga pagdaog-daog sa mga arogante nga mga tao. Pero atong nakita, no, na niundang ba siya or nawad-an ba siya paglaom nga, no, bisan pa man sa, no, nangaluya na iyang mga mata, ni fail na iyang mga mata pagpaabot sa kaluwasan sa Dios, ni give up ba siya, no? Ito makita ni nga wala gayud, no, sa verse 124 padayon iyang gi-argue nga ako alagad ko nimo, deal with your servant according to your loving kindness. Iyang gilauman ug giila ang pagka mahigugmaon sa his abundant loving kindness to his servant. Ug sa maunang bisan pa fail na iyang mga mata, gipangkapoy na iyang mga mata ug pinaabot sa kaluwasan, kabalo gid siya nga moabot gyud ang kaluwasan sa Dios sa iyang mga
alagad nga nagpractice og justisya og pagkamatarong. Sumunang ngayon sa verse 124, deal with your servant according to your kindness ang Diyos nga dili mapakyas. No, I am your servant. Ngayon sa verse 125, give me understanding that I may know your testimonies. So muna kay gi-argue man niya nga alagad man ko nimo o Dios og nag-practice ko og justisya og pagkamatarong, no? Deal with me according to your loving kindness, no? Naglaom siya sa pagka nahigugmaon kaluoy sa Dios ug magkaluoy sa Dios nga luwason siya, no? Nga i-deal siya with justice and righteousness sa Ginoo, no? Iya pong gi sa Dios ug hustisya pagmatarong sa mga tao nga naglapas sa iyang balaod. 6, it is time for the Lord to act, for they have broken your law. No? So iyang gilauman nga dili lang nga i-deal siya grace with justice and righteousness as servant of God, but also nga i-deal po sa Ginoo ang mga daotang tao nga naglapas iyang balaod nga di niya ipalabay, nga di niya silutan. So munang ingon siya sa verse 126, it is time for the Lord to act, for they have. So naglaom gid siya nga mulihok gid ang Dios, no? Maabot gid ang panahon na mulihok ang Dios nga iyang silutan tong mga naglapas iyang balaod nga di gid sila kaikyas. No? Labi na sa pag oppress or pag-alagad. O dinha kay tungod kay nagsalig ang salmista sa Dios nga nagpractice og justisya o pagkamatarong diya sa servant or siyang alagad ug sa mga tao nga naglapas siyang balaod. Nakaingon siya sa verse 128, naka-conclude siya busa, no? Kay matarong ang hustisya man og matarong man Dios akong gilagaran, no? Akong gihigugma iyang mga sugo. No? Therefore I love your commandments above gold, yes, above fine gold. Therefore I esteem right all your precepts concerning everything. I hate every false way. So muna resulta, no? Sa Diyos, sa mga nagpractice o justisya o pagkamatarong, mga alagad sa Diyos, no? Pagkigugma na sa iyang mga sugo, sa iyang mga commandments, ug tanang mga sayop, no? Kasilagan. I hate every false way, and even, no, yung ang gihigugma niya, nakita na to unsa niya gikahigugma ang mga balaod sa Dios. Ingon siya nga labaw pa. So sa gold, no, even yes above gold. Sayod ta, no, sa Matthew 16:26 nga unsa may profit and lose his soul. Kung saan man ang imong gold and fine gold, kung no dumtan ka sa Dios, ikaw nga nag lawlessness. So mo nang no gihigugma gyud sa salmista or ni David ang mga sugo sa Dios, yung mga pulong kini labaw pa sa gold or even fine gold. So muna mga igsoon nga hinapadayon ta as mga servants of God to truly practice continually ang unsay makapahimot niya, unsay gibuhat sa Dios nga atong gialagaran sa ka Dios nga nagpractice of who loves righteousness and justice. So mo pud na nga sama sa salmista padayon ta pahimot sa Dios nga igugmaan po nato ang pag practice o pagkinabuhi na yung justisya o pagkamatarong. Bisan pa man nga nay mo daog-daog nato, kay for sure di man kita mo labaw sa atong hari, master nga
sa Ginoong Hesus, natay paglaom, natay manlalaban, natay Diyos nga nag-exercise of justice and righteousness perfectly. So makasama sa salmista, panahon nga daog-daogon ta, di ta mawad-an og paglaom ka natay Diyos nga gamhanan nakakita sa tanan ug mo execute og justice alang siyang mga alagad ug di pod niya biya dautan nga nag-practice og lawlessness nga di pod niya silutan. So muna lahutay ta sa pag higugma sa iyang mga pulong og atog yung kasilagan ang tanan mga bakak og sayop nga mga pamagi. So muna tong pagpamalandong sa Salmo 119 verse 123 to 128 hinaot panalanginan sa Ginoo ang atong pagpamalandong.